Kahit na pinsala ng lindol ang mga simbahan, matibay pa rin ang pananampalataya ng mga nilindol sa Cebu. Kasabay niyan, kinundena ng mga otoridad ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa lindol dahil baka maapektuhan nito ang relief operations sa mga nasalanta. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, nasaan ka ngayon eksakto at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa bayan ng Medellin sa Cebu. Kababalik lang namin mula sa island barangay nitong naturang bayan na Gibitngil, kung saan himalang nakaligtas ang isang 4 na buwang gulang na sanggol. Ang masaklap lamang naulila na itong paslit matapos mamatay ng kanyang 2 magulang at ng kanyang kapatid. Marami ding mga nasira o napinsala dito sa naturang isla at balot pa rin ng takot ang mga residente dahil sa sunod-sunod pa rin mga aftershock na nararanasan dito sa lugar. At bukod dito, talagang marami pa rin mga nadadagdag na sira dito sa probinsya o sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Nagkalat ang mga buto ng tao sa Corazon Cemetery sa Bogos City. Hirap nang makilala kung kanino mga ito dahil nagkahalo-halo na matapos gumuho ang mga bone chamber sa gitna ng malakas na lindol. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo na si Mang Lando, higit 1,000 labi ang nakalagak dito. Naiyak pa nga siya nang maalala ang pagyanig. Sa lakas ng pag-uga, gumuho ang mga hilerang nicho. Ang iba, bumukas at lumabas ang mga kabaong. Trahedyang nahitabo, di lang kay katong yulan na nangagi. Labaw na ron. Kay ang tanang tao naipiktahan. Buhay at patay. Naapektuhan din ang housing village ng Yolanda survivors. Ang pamilya Cabrera, inilibing ang ina. Nakatakbo ito ng lumindol pero nabagsakan naman ng pader ng kanilang bahay. Sobrang sakit po mawalan ng nanay kasi sobrang mahal na mahal po namin siya. Sobrang sakit po. Pangako ng LGU, tutulong sila sa pag-aayos ng mga nasirang puntod. Pwede naman po namin tulungan sila na mag-clear out or whatever. Tutulong din naman po yung LGU just so that everybody can still celebrate All Souls and All Saints Day na hindi naman po in distress dahil nasira na po yung mga yung mga libingan ng mga relatives nila. Ayon kay Mang Lando, ang mga buto mula sa nasirang bone chamber ay ililipat sa mass grave. Habang hindi pa naisasaayos, tatakpan muna ng mga tolda ang mga nasirang nicho, lalo na't papalapit na ang undas. Natuloy ang misa sa labas ng Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogos City kahit pa nasira mismong simbahan. Ang mga dumalo sa misa, sa ilalim muna ng mga kubol o tent sumilong. Tuloy pa rin kasi ang nararanasang aftershock. Pero hindi nito napigilan ang maraming nananampalataya. Sa bayan ng Daan Bantayan, kung saan mas matinding pinsalang dinulot ng lindol, sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima, marami rin ang dumalo sa misa. Kabilang na rito si Mary Grace Kapampangan na nagsimba kasama ang kanyang mga anak. Namatayan na nga siya ng asawa dahil sa Super Typhoon Yolanda, ngayon naman nilindol sila. Ang lawas sa Ginoo sir nga ilikay na bitataan ng trahedya. Mao gid ako ipangayo sir nga. Murag na trauma lang jud taong kuanan. Nananawagan naman ng Simbahan Katolika na makiisa sa National Day of Prayer and Public Repentance. Inaanyaya ng mga pamilya, eskwelahan, church groups at organizations na idasal ito sa Martes. Ikinabahala naman ng Sogod LGU ang napabalitang nagkaroon muli ng landslide sa kanilang bayan dulot ng mga aftershock. Fake news pala kasi ito. Yung nagpakakalat, ano ba? Anong mentality nila? Gusto nila ang magulo tayo? Baka mayroong iba pang mga motives na gusto nilang dito? Hindi makatulong sa amin yun. We are affected, totally affected. Isa pa sa inaalala ang lumalalang trapiko patungo sa Ground Zero at mga kalapit itong bayan. Delikado kasi baka mag-crack yung mga karsada natin at saka yung mabundukin namin na daan doon. Yun ang mga boulders, landslide sa aftershock. Then mayroon ng mga sasakyan doon sa ibaba. Para mabawasan ang dami ng mga sasakyang maiipit lang sa traffic panorte ng Cebu, nag-set up na ng relief drop-off hub sa Davao City kung saan ang mga maiipong relief goods ay ibabiyahe na sa dagat o gamit ang air assets. Cheryl, patuloy pa rin tumatanggap ng donasyon para sa mga naging biktima nga nitong lindol ang Alagang Kapatid Foundation. Kaya sa mga kapatid nating nais tumulong, maaari niyo pong ipadala ang inyong donasyon sa mga bank account at QR code na nasa inyong mga screen. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.